Hi traders, welcome to another episode with Markets with Trader. For now, check natin si Bitcoin. Bitcoin natin ngayon, ranging pa rin tayo. Nandito tayo ngayon sa range low. Okay, pag sa range low ka, nasa discounted area ka. Ito yung discounted area natin. Ito naman ang premium. Walang ibig sabihin, pag nasa range low at discounted, ibig sabihin, nandyan yung mga buyers sa area na yan. Kasi nakita nyo naman, from March hanggang ngayon, raging tayo. Nakita nyo itong mga buyers, kita nyo, nagpapampa ang price once na nandito sa area na yan. Saan natin, pwede itong pupunta na ulit dyan. Pero, siyempre, saan din natin na pwede rin gawin ng market. Tingnan nyo pa yung mga liquidity dito. Ito, pwede mo pang target. Yan ba? Kaya ang dito na tayo below na yan, 56K. Pwede pa itong kunin. 52 na to. Mini Bitcoin. Kaya, syempre, lahat ng senaryo titingnan mo. Okay, paano ako mag-trade? Magti-trade ako, paano yung galaw ng market? Yung mga maliliit na movement niya. Diyan ako naghahanap ng trade. Kasi 12 hours ang gamit ko. Syempre, itong movement na to, napakatagal. Tingnan niyo naman. Ito papunta dito ay ilang days yan? 19 days. Diba? Masyadong matagal yun. Kaya dito tayo sa mga maliliit na movement. Still moving, itong price leg na to, still moving tayo ng top trend. Karoon tayo ng break of structure dito. Break of structures. Pagkatapos yan, maghahanap ka. Siyempre, saan ka maghahanap ng short trade mo? Doon sa premium area. Checking by this. Check mo kung nasaan yung premium area using the Fibonacci. Itong tool na to. Bali, customized na yan. Ito yung ating premium area. Ito yung discounted area natin. Yan. Ito. Yan. Tapos hanapin mo yung mga piggery mo. Ano ba yung piggery? Itong piggery mo dito, ito meron kang OB, meron kang fair value gap dito. Yan. Fair value gap rin yan. Sabi natin at nagsasapaw-sapaw. Fair value gap. Ayan. Once yung price na punta na dyan sa part ng mga point of interest, maghanap na ako ng trade tulad nito. Maganda itong setup na to eh. Nagkaroon tayo ng high dito. Nakaraan. Kung high na to, bali kasi short bias tayo. Magkakaroon tayo ng swing failure pattern dito. Dito sa area na yan. Tapos, ito na-touch niya na nga yung OB. Diyan ako mag-check ng mga short trade ko papunta sa baba. Dito tayo sa 1 hour. Ang partner ng 12 hours ko ay yung 1 hour. Ayan. Karoon na tayo SFP. Yan. Then, using this price behavior ng dito sa 1 hour, nagkaroon tayo dito na top run. Stop run. Yung maliit lang naman. At least nagkaroon siya ng stop run. Kaya tingnan mo. Nakikita niya yung dulo na yan. Sinundot niya. Tapos after ng stop run, ano hanapin ko? Yung pag-shift ng structure. Ayan, market structure shift. Ang sunod na gagawin ko ay hanapin ko naman itong leg na to, itong swing na to. Hanapin ko saan yung premium. Ito ang ating premium area.
Yung 0.5 papuntang 1, ayun, yun yung area natin. Diyan sa premium area na yan, hahanapin ko yung mga piggery ko. Yung mga nakikita ko sa piggery. Ano ba yung mga nakikita ko? Yung itong order block. Itong order block na to. Yung last candle up before yung market structure shift. Okay. Market structure shift. Ito. 1 ROB. Diba? Pasok dyan. Pwede na ako mag-place ng trade. Pupunta dito. Yan ang stop loss ko. Itong high. Ang target ko, syempre, yung last low sa 12 hours. Okay, diba? Magandang may kaya. 3.49 hours. Ang loss mo lang dyan, 1 hour. Dahil tapos na yung move na yan, syempre, move on tayo. Hanap tayo ng ibang opportunity. Dito, sa ibang coin, sa iba. Ito dito sa 12 hours. Kita nyo. Dito sa 12 hours, still in the range tayo dito ng swing na to. Siyempre, pag nandito ka sa discounted area, anong iniisip ng tao? Siyempre, discounted, bibili tayo. Sino bang hindi gusto bumili sa discounted area? Tapos dito sa naman na to, ito yung premium. Dito tayo bibenta. Kung ipipredict ko yung price na to, parang tingin ko nagre-ranging ka. Kung ipipredict ko ha, ito yung range low natin ito, range high. Karoon tayo ng deviation, put to entry na to as long. Narin, trader ka, to trend. Karoon tayo ng SFP, deviation. Entry na yan, yung pullback, ganito. Target mo tong range high na. Check natin. Check natin sa CoinGecko. Ano ba yung mga matataas na volume? Kasi ano tayo, feature trader tayo. Siyempre, kung tayo sa mga matataas na volume, matataas na market cap, para sure, hindi siya masyado manipulate. Hindi lang yung parang konting pera lang papasok mo, gagalaw na agad yung price. Pero syempre, yung konting pera na yun, malaking pansin. Kasi yun lang yung hindi siya mahirap siyang manipulahin dahil maraming pera yung nakapasok sa kanya. Ito yung market cap. Kaya ngayon, sa, ito titignan ko, CoinGecko, yung top 100 coins trading volume, then chinecheck ko by kung ano mataas na volume by 24 hours volume, Bitcoin, sunod yung Ethereum. Itong Ethereum, ito naman yung sunod kong analyze natin. Ha? Ayan. Ito yung plus March, ranging pa rin tayo. Ito ang ating range high, ito range low. Check natin sa monthly. Kaya, kita na. Moving lang yung price ni Ethereum dito sa loob ng range ni March. Okay? Kaya, ito after ng deviation niya dito sa range low na to. Yan naman ang ginawa niya. Oh. Nag-pump siya papunta sa premium area. Tapos, ngayon, downtrend tayo. Yung price, downtrend. Pero nandito na tayo sa discounted area. Kaya yung pag-short, medyo, ano na natin, bigyan natin ng closure. Sarili. Okay, nandito tayo sa discounted area. Dito yung buyer side. Dito yung territory ng mga buyers. Siyempre, ingat-ingat na tayo mag-short. Pero siyempre, meron tayong strategy, meron kang system na ginawa. Yung mga natutunan mo, ngayon moving pa rin siya ng downtrend until proven, mag-break.
siya, ma-shift siya ng bullish, yun yung dun ka hanap ng trade long. Pero ano pa rin tayo downtrend, kaya hanap pa rin tayo ng mga short trades. Okay? Ayun. O nga pala, hindi ko pala nasabi. Para maging bullish ako kay Bitcoin kasi nandito na rin tayo sa range low. Ang para maging bullish lang ako, itong high na 'to, 'pag na-break niya yung high na yan, magshi-shift na yung bias ko to trade long na ako. Yan, to target itong mga liquidity na 'to. Yan, yung mga pera diyan. Yan na yung aking basehan para mag-trade ng long. Puwede rin ganito, ayan. 'Pag ganyan ginawa ng price, puwede na ako maghanap na ako ng trade para targetin itong mga pera diyan. 'Pag nagte-trade ka ng levels to levels, taas by minor move, dun ka hahanap trade, ayun. Pero siyempre di mo alam gagawin ng market, puwede may diretso yan diyan bago pumunta dito, ayan. Pero sa ngayon, para pumasok yung mga talaga, para maakit yung mga investor, siyempre itong Bitcoin, dapat ito yung unang tumaas. Ito yung mag-break ng high, kikita ka ng mga price ko ng 80,000 bago magpo-flow yung pera sa mga altcoins, 'di ba? Bago magpo-flow yan. Basta mataas si Bitcoin, tataas na rin yung ibang coin dahil correlated sila. Tingnan niyo naman sa percent pa lang naggalaw ni Bitcoin na 2.59%. Tingnan mo na yung mga ginagawa sa mga kahit ito large cap pa rin 'to, tingnan mo 7% sa 2.59, 7% si Sol ang binaba sa mga ta's dito naman sa mga mid caps tingnan niyo kung gaano kataas, may 12% dito yung binaba dahil lang sa 2% ni Bitcoin. Kaya masyadong mahalaga sa Bitcoin para ma-analyze mo rin yung ibang coin, okey? So tayo ngayon sa Ethereum, tignan natin yung galaw. Ito last time nagkaroon tayo ng break of structure. 'Pag break of structure diyan, siyempre hindi ka muna agad papasok dito. Hahanap ka kung saan magpu-pullback yung price papunta sa premium area. Sa premium area, ano bang hahanapin mo? Siyempre, yung mga PGRE mo, yung mga point of interest mo. Ang akin, ang point of interest ko dito, yung itong OB natin, yan yung OB natin, yung premium area. Ito yan. Dito sa premium area, hanapin yung PGRE mo, yung mga point of interest. Ito yung point of interest. Yung 12 hours natin na order block. Then after nyan, kung paano ba ako maghahanap ng trade dyan? Tulad nito, nagkaroon tayo ng S&P, hanap tayo ng ating short na dito. S&P yan, hanap tayo ng short. Diba? Pag-break, pag-break ng low na to, hanap ka. Dito naman, sa premium area dito, sa taas. Diyan ka naman maghahanap ng trade to short. Pero syempre, kitang-kita naman, kitang-kita natin na after ma-break niya, itong low na 'to, na-break niya, hindi na pumunta dito sa premium. Siyempre hindi naman gano'n lagi sa market. Hindi rin naman lagi trade. Kaya wait ka na lang kung anong gagawin ni market at kung anong ibigay sa inyo na pasok sa strategy mo. Okey, tapos dito tayo sa 12 hours higher time frame. Ano bang hanapin natin dito sa
Nung una nagkaroon na tayo ng market structure shift dito. Pag shift dito, hanapin mo kung nasaan yung picture mo. Within this swing, nakikita mo yung swing na yan, saka magsushort dyan. Dito ka magsushort, syempre, sa premium area. Hanapin mo yung point of interest mo. Ang oras na dito yung order block natin dito sa 12 hours. Yung last up candle before yung market structure shift. Ito yon. Sakto rin. Nasa premium area rin siya. Tapos meron rin tayong sa 1 hour. Titingnan natin sa 1 hour. Nakakaya fair value gap dito. Ito yung mga imbalance price movement na yan kung saan mas mataas yung volumes sa buyers o mas malakas si sellers kaysa buyers. Ayun. And then, 50% ito yung 50%, tsaka magkaka-trade dito. Siyempre, may strategy rin tayo na hindi ka siyempre mag-aggressive. Pagpunta ng price dito, pasok ka agad. Hindi. Tulad dito, meron tayong fair value gap dito. Antay mo na ako ng reaction baba. Ayan. And then, tayin ko yung price. Mag swing failure pattern mag SFP. As close dito, 1 hour close. Pwede na akong pumasok dito. Yung chance na yan. Tapos target mo yung low na yan or ito. Ay ng 7-1. Ibigay dito sa Monday. Wait lang tayo ng setup kung anong ibigay ni market. Ayun. Okay. Still, Ethereum. Hanap rin ako ng trade. Pababa. Paano ba ako maging bullish dito? Mabubully. Magiging bullish lang ako once yung price. Nabasag yung high na yan. Then, hanap ng discounted price. Target ko na to. Masyadong mataas yung drawing natin. Once yung price, nabasag nito, hanap ako ng discounted price. Target na natin to. Ah, yun lang. Tapos, may movement, syempre. Hanap ka ng trade. Yan. Kung ano ka maghanap sa mga maliliit na movement price sa 12 hours. Yung, kasi pwede rin naman, pwede ganito eh. Once na nag-close na dito, kasi pang ano na yun, pang invest, pang spot na yun. 12 hours to eh. Mahirap, mahirap. Masyadong matagal yung pag, ito yung pinang-spot trade. Pang trade natin. Okay? Yun lang. Ang gulo na. Ang gamit ko nga palang pang analyze ko yung ICT concept. Masyadong hindi rin naman ako. Masyado pang may knowledge dyan. Ito nga pala disclaimer muna natin. Hindi ako sponsored ng kung ano ang exchange o kung anong coins. Kaya mas mahalaga pa rin mag-trade on your own risk and do your own research. But hindi ako expert trader para maniwala na kung ano yung sabihin ko sa trade. Okay? Yan lang. Dito na po nagtatapos ang ating Markets with Trader. Thank you.